Okay, so in this video, i-discuss naman natin paano tayo kumukuha ng mga moment coefficient at saka yung mga maximum bending moments sa ating one-way slab na gagamitin sa design. So before that, sabi dito, no, NSCP coefficients for continuous beam and one-way slabs. Yung method na to is a simplified and approximate method used for the analysis of continuous beams and one-way slab. So today, ang focus muna natin is yung one-way slab. So this method allows the real rotation restraint at external supports where the real moment is not equal to 0. Thus, the coefficient method is more realistic but is only valid when its conditions of application are satisfied in accordance with section 406.5.1. So sabi dito, it shall be permitted to calculate the value of mu due to gravity loads. So yung gravity loads natin is yung dead load and live load, in accordance with this section for continuous beams and one-way slabs satisfying A through E. So itong limang condition na to ang dapat i-meet na criteria before natin siya magamit, okay? So ang unang criteria is sabi dito ay members are prismatic. Okay, so pag sinabi nating members are prismatic, dapat yung mga one-way slab natin ay para-parehas sila ng thickness, okay? So let's say halimbawa ito yung beam natin na magsusupport ng one-way slab. Yan. So let's say ganito yung beam natin, no? Ito na yung beam and one-way slab natin. Yan. So para ma-apply natin yung NSCP coefficient method, dapat na-satisfy natin to. No? So dapat pare-parehas yung thickness nitong mga slab natin dito. Okay? Yan. So dapat pare-parehas yung kapal nitong slab natin. Tsaka ito, all throughout the spans, all throughout the length ng continuous one-way slab natin. Okay? So dapat pare-para sila ng thickness. Number 2, dapat yung loads daw natin ay uniformly distributed. Okay? So pag sinabi natin uniformly distributed, dapat rectangular yung load. Okay? So hindi pwedeng trapezoidal, hindi pwedeng uniformly varying. Dapat uniformly distributed. Okay? Ayan. Next, dapat daw yung L is less than 3 times D. So, yung tinutukoy dito na L is live load. So, dapat yung live load natin ay less than or equal dun sa 3 times the dead load. So, example, halimbawa, ang live load mo ay, lagyan natin. Example, ang live load mo ay 2.4 kilopascals. Dapat siya ay less than or equal sa 3 times sa dead load mo. So, for example, ang dead load mo ay 5 kPa. Compute natin. So, yung 2.4 kPa ay less than or equal sa 3 times 5 which is 15 kPa. So, kapag ganito yung condition, pasok tayo doon sa letter C. Okay? Next, for letter D naman, there are at least 2 spans. So, dito sa dinrawing ko kanina, meron tayong first span, second, and third. So, pasok tayo doon sa at least 2 spans. So, hindi siya pwede kapag isa lang yung span natin. Okay? Next, so sabi naman dito, the longer of two adjacent spans does not exceed the shorter by 20%. So para maintindihan nyo yan, maglagay tayo ng length ng span dito. Okay? Okay, so for example, yung length ng span natin is ganito. So the longer of the two adjacent spans does not exceed the shorter by 20%. Okay? So let's say maglagay ako dito ng span. Tulad natin sa kanina, no? So 3.5. Then ito yung 4. Hindi. Ito yung 3. Ito yung 4. And then ito ay 3.5 meters.
Okay, so piliin natin 'tong span na 'to. So let's say this is your span 1 and span 2. Okay? So dito mas mahaba is yung 4 meter. Okay? And then meron tayo ditong span 1 which is the shorter span na 3 meters. Okay? So para malaman natin kung applicable ba itong NSCP coefficient or NSCP coefficient for continuous beams and one-way slabs, dapat yung condition natin, yung longer span ay less than, sabi dito, does not exceed the shorter by 20%. So dapat ito ay less than sa 1.2 ng shorter or 100 plus 20%, 100% plus 20% ng shorter. So kung titingnan natin 4 meters, i-check natin kung siya ba ay less than sa 1.2 times yung shorter which is yung 3. So if we calculate 1.2 times 3, okay, baka sagot natin dyan ay 3.6. Okay? So kung mapapansin nyo, yung 4 meters ay hindi less than sa 3.6. Therefore, hindi siya nag-fit dun sa criteria natin sa letter E. Okay? So hindi nag-fit dito. Therefore, hindi nyo pwedeng gamitin yung method na to. So gagamitin nyo dyan, kung ganyan yung nangyari, ay ibang method na. Hindi na to pwede. Ano? So pwede nyo gamitin siguro mga moment distribution method, 3-moment equation. Pero ito, hindi nyo na pwedeng gamitin. Okay? Yan. Now, for another one, halimbawa, span 2 and span 3 naman. Testingin natin. So, halimbawa, yung longer ay 4. Then, yung shorter ay 3.5. Okay, so dapat yung ating longer ay less than dun sa 1.2 times sa 3.5. Okay, so 1.2 times sa 3.5, that's 4.2. So kapag ganito, pasok, therefore tama. Ano, pwede. Kaso nga, yun lang, ang problema natin, dito sa span 1 and span 2, since mas malaki ito dun sa 1.2 nung span 1, therefore, sa buong continuous slab na to, hindi na pwedeng gamitin yung continuous beam kasi dito sa first two spans, sabit na agad dun sa criteria. Okay? So dapat para mag-fit sa criteria, dapat yung longer natin dito ay less than talaga. Kasi mali ito eh. Mali ito. No? Ayan. So dapat, pag na-compute nyo, dapat less than siya dun sa 1.2 nung shorter span. Nakatabi niya. Okay? Yan. Okay, so start natin naman ito. No? After nyo ma-verify kung pasok yung mga requirements na dito, yung naka-enumerate dito. Halimbawa, nakita nyo sa beam natin na pasok o sa slab natin na pasok yung slab natin dito sa 5 condition na to. So, proceed na tayo sa pagko-compute. Okay, so first, before natin i-compute yung mga bending moments sa mga faces ng ating slab, you have to identify muna kung ano ba yung kailangan natin, yung kailangan natin mga moment coefficient. So dito tayo magbe-base. So first, yung i-discuss ko muna yung terminologies for span supports and support faces. So kung makikita nyo dito sa aking figure na nakalagay sa screen, so we have here an exterior support. So syempre yan yung nasa pinaka dulo, bago yung outside ng building. Ganon din sa kabila, so exterior support to. And lahat ng within sa loob nitong dalawang exterior support na to, yun yung tinatawag natin na interior support. So interior supports can be columns or beams, pwede yan. Okay?
So, yung exterior supports naman natin can be columns, beams, or span, or pwedeng unrestrained. Pero mamaya papakita ko yung difference. So, dito kasi wala tayong masyadong iniisip for interior supports. So, whether it's a beam or column, okay lang yan. Pero dito sa mga dulo, sa mga exterior support natin, kailangan alam nyo muna kung column ba yan or spandrel beam or unrestrained yung exterior support natin. Okay? Next. So, yung span or yung slab natin sa pinakadulo, nakatabi ng exterior support natin, ang tawag doon ay end span. Ganun din sa kabila, end span. So, this is an end span and end span. Now, yung interior span naman natin, yun yung slab natin na nasa in between ng dalawang interior support. So, kung meron kayong interior support dito, yung span natin na to ay tinatawag na interior span. Okay? Next. So, yung next naman is the interior face of exterior support. So, kapag interior face of exterior support, titingnan nyo yung exterior support natin and yung face na nakatapat o nakaturo or kaharap ng interior support natin, ang tawag dyan ay interior face of exterior support. Okay? Next, ganun din dito, no? So, yung katapat nito ay interior support. So, therefore, this is your interior face of exterior support. Ganun sa kabila, ito yung exterior support natin. Itong face na to, yung nakatapat dito, or nakaharap dito sa interior support. So, this is your interior face of exterior support. Dito naman, hindi natin kailangan kasi unrestrained siya. Therefore, pag sinabi nating unrestrained, wala tayo ditong bending moment. Okay? Hindi siya naka-fix or yung ends pa natin hindi naka-fix dito sa exterior support. Next. Next naman is the exterior face of first interior support. So kapag ganito yung tinitingnan natin, titingnan nyo muna ano yung first interior support. So ang first interior support ay yung support na next to exterior support. Halimbawa, exterior support ito. Yung sunod na support, ang tawag dun ay interior support. Ganun din sa kabila. So ito yung exterior support natin. Yung kasunod niya, ito yung first interior support. Ganun din dito. Exterior support ito. Yung kadugtong niya or yung kasunod niya, yung interior support. Dito din, so ito yung exterior support natin. Yung kasunod na support niya ay tinatawag natin na interior support. Now, ang kailangan natin dyan na tingnan is ano yung face na nakatapat dun sa exterior support natin. So kapag nakita nyo na itong face na to, yung nakatapat o nakaharap dun sa exterior support nyo, ang tawag dun is exterior face of first interior support. Ganun din dito. Ito yung interior support natin or first interior support. Itong face na to, siya yung nakaharap dito sa exterior support natin. Therefore, this is your exterior face of first interior support. Ganun din sa side na to. Siya yung nakatapat dun sa exterior support. Ganun din dito. No? Ito yung face na nakatapat sa exterior support. So, therefore, this is your exterior face of first interior support. And all other faces ng supports natin sa interior supports, ang tawag dyan ay face of other supports. So, kasi nakalagay sa NSCP is ito. Face of other supports. Okay? Ayan. So, let us now discuss naman yung gagamitin natin na moment coefficient. So, sabi sa table 406.5.2 ng NSCP 2015, so approximate moments for non-pre-stressed continuous beams and one-way slab. So, for ganito siya basahin, no? First, may nakalagay tayo dito kung anong bending moment. So, positive and negative. Tapos, location. Nasa end span ba siya or interior span? Next. Dito naman, for negative, interior face ng exterior support. Then, exterior face of first interior support. And then, face of other supports. Ito yon. Okay? And face of all supports satisfying itong A and B. So, mamaya natin discuss ito. Mag-proceed muna tayo with the positive moment. So, for positive moment, located at end span, so ito yung end span natin, tsaka ito, titingnan nyo yung
type ng support dito sa yung kadugtong niya. Kapag daw discontinuous end integral with support, so ito yung discontinuous end, ito yung walang kadugtong sa kabilang side. Ito kasi yung side na 'to may kadugtong siya sa kabila. So, slab 1, slab 2. Dito slab 1 wala tayo ditong slab sa kabila. So, for discontinuous end integral with support, ang positive moment daw natin doon ay WLN squared over 14. Therefore, ito yung ating positive moment. WULN squared over 14, where LN is the clear span nitong slab na to. Okay? Ganon din sa kabilang side. Ito yung clear span, LN3. So, yung positive moment natin dito, ito ay column. So, discontinuous end integral with support. Pag sinabi kasi natin naka-integral with support, parang may fixicity dito or naka-fix siya dun sa column natin or beam. So, ganun din dito, naka-fix ito sa column or beam. So, yung positive moment natin dito is WULN squared over 14. Okay? Next, for interior span naman, so sa lahat na ng span except yung nasa ends, ang gagamitin nyo na dyan ay WULN squared over 16. So, ito yung mga interior span natin. Ito lang dito. Kasi ito ay 3 spans yung ano. So, dito meron tayong WULN squared over 16. Ayan, nasa interior kasi siya. Next, ayan. Take note, ang nakalagay dito class ay for more than 2 spans with L greater than 3 meters. Ito yung mga L natin. Kapag itong mga L1, L2, and L3 nyo ay greater than 3 meters, ito yung gagamitin natin. Tsaka ito. Okay, so discuss naman natin yung sa negative moment. So, interior face of exterior support. So, ito yung tinitingnan natin. At saka itong kabilang side. So, sabi dito, members built integrally with supporting spandrel. So, itong slab ba na to ay nakadikit sa beam ba siya or sa column? So, kung sa column yan, dito kasi column sa magkabila. So, titingnan natin dito, nasaan yung column? Hindi ito, so hindi ito. Ito yung column, member built integrally with supporting column. So, itong slab natin na to, yung end span, naka-fix yan dun sa ating column. Ganon din sa kabila. Okay, so dito, WULN squared over 16 yung gagamitin natin na negative moment. So ito, since column ito ay WULN squared over 16. Dito ay column ito. Therefore, this is WULN squared over 16. Okay, next. For exterior face of first interior support, we have here, ito yung tinutukoy, tsaka itong kabila. So, kapag dalawa daw yung span, WULN squared over 9. Ngayon, dito sa ating example, ito ay for more than 2 spans. Okay? So, for more than 2 spans, ito yung gagamitin natin. WULN squared over 10. So, kung mapapansin nyo, dito sa side na to, at saka sa side na to, we have here WU over 10. Ganun din sa kabila, WU over 10. Pero, meron tayong LN na nakalagay dito, which is kapag negative moment, sabi dito sa note dito, to calculate negative moments, LN shall be the average of the adjacent clear span length. Ibig sabihin, yung nakalagay dito class na LN as stated dito sa table, yun daw ay yung average ng dalawang span na magkadikit or yung adjacent. So itong LN1 tsaka LN2. So, LN1 plus LN2 over 2, so yun yung average. And yun yung naka-square. Sa kabilang side naman, ang magkatabi dito ay LN3 tsaka LN2. Therefore, LN2 plus LN3 over 2, yun yung naka-square. Okay? Next, for face of other supports, so ito yung other supports natin, lahat ng nasa loob, yung nasa mga interior, in between ng interior spans, or interior supports pala. So, gagamitin natin dito is WULN squared over 11. So, therefore, dito ay naka-over 11 pareho. And yung average pa rin, no? So, LN1 plus LN2 over 2 squared. Dito naman sa kabilang side, ito yung magkadikit, no? So, WULN squared, ito. LN over 2 or LN2 plus LN3 over 2 na naka-squared. Pero, ang 11 yung denominator natin kasi siya ay face of other supports. Okay? Ayan.
Yan ay for more than 2 spans with L greater than 3 meters. Now, kung hindi given ito, tapos wala kayong mga dimension ng supports, ito yung gagamitin natin. Dapat yung LN or yung span, o yung clear span natin, dapat siya ay greater than 3 meters para may apply natin yung etong mga tong coefficients na to. Okay? Next, paano kung yung isa ay naging spandrel beam? So kapag spandrel beam, ito lang yung mababago. Kasi dito na papasok itong nakalagay dito. For interior face of exterior support, na yung member natin or yung slab natin is built integrally with supporting spandrel beam. So, ang nagsusupport sa slab na to ay yung spandrel beam natin. Therefore, yung negative moment natin ay WULN squared over 24. So, take note dito sa binanggit ko kanina, average ng adjacent clear span length. Sa mga dulo, wala siya kasing ka-adjacent, wala siyang katabi dito. Therefore, ang gagamitin na natin ay kung ano yung span niya dito. Ano yung span, okay? Dito din sa kabila, wala na siyang kadugtong dito. Therefore, dito sa side na to, LN1 lang yung gagamitin natin. Okay? Ayan. Okay, ito lang yung nabago class. Next, kapag unrestrained, ibig sabihin, naka-release yung ating moment. Therefore, sa support na to, kapag unrestrained yung support, dito yon, 0 yung negative moment natin. Hindi siya stated dito. Okay? Hindi siya stated sa table na to. Pero, sa concept natin, kapag unrestrained na yan, ibig sabihin wala nang, hindi na siya naka-fix dun sa support. Therefore, 0 na yung moment natin dito. Okay? And then, ang mababago dyan ngayon is yung ating positive moment located at end span. So, discontinuous end unrestrained. So, ito yon. Yung ating positive moment is WULN squared over 11. So, therefore, ito yung mababago dyan. Okay? Yan, same pa din yung iba. Ito lang yung nabago. Okay? Madali lang naman to i-interpret. Yan. So, ganun pa rin yan. No? Kapag applicable lang kapag L is greater than 3 meters. And kung hindi given yung dimensions ng supports natin, tapos hindi rin given yung L1, L2, and L3, so, i-check nyo itong LN naman. No? So, kapag greater than 3 meters yan, so applicable itong lahat ng moment coefficient na nandito. Okay? Now, paano kung less than or equal to 3 meters na yung L? So, kapag less than or equal to 3, papasok na siya dito sa face of all supports sa negative moment, satisfying itong slabs with span not exceeding 3 meters. So, hindi natin ito papansinin kasi slab ang pinag-uusapan natin. No? So, for slabs with span not exceeding 3 meters, ibig sabihin, dapat ay, kung ang slab natin ay less than or equal to 3 meters, ang gagamitin na natin sa lahat ng support na merong span na less than or equal to 3 meters ay WULN squared over 12. So, therefore, sa lahat ng to, naka-over 12 na yan. If L3, L2, and L1 is less than or equal to 3 meters. Okay? Yan. So, katulad nung kanina, kapag di given yung L, di given yung dimension ng supports natin, yan ay LN ang ginagamit. Okay, so exemptions dito, or yung exceptions natin dito, kapag may unrestrained pa din, halimbawa dito ay unrestrained, so ito magiging over 11, tapos ito 0. Okay? Ayan. Okay, so for NSCP moment coefficients naman sa 2 spans, so katulad lang din siya nung kanina, ang nabago lang dyan class is kapag yung L natin ay greater than 3 meters, tapos dalawa lang yung span, dito siya magkakaroon ng changes. Ano? So, exterior face of interior support, exterior face of first interior support, may 2 spans na dito. Ang gagamitin natin is WULN squared over 9. So, dito ay naka-over 9 pareho. And, take note, ito ay average ng dalawang span. Okay? Ayan. Next, pag spandrel beam, ito lang yung mababago, over 24 to. Ito ay over 9 pa din pareho. Okay? Kapag unrestrained, 0 to. Ito ay over 11 naman. Nakalagay dito yan. Pero ito ay naka-over 9 pa rin. Ito pa rin yung mag-govern. Okay?
Pero kapag L ay less than or equal to 3 meters, so ito ulit ay naka-over 12 na yan. Ano yan, whether it's 2 span or 3 span or 4 spans. Okay? So basta L is less than or equal to 3 meters, tapos naka-restrain yan lahat. Restrained lahat, so 12 yung magiging ano natin, denominator dito sa mga bending moments natin. Okay? Ayan. So that's it for for 2 spans.